Praise God. Start na po tayo ng ating pangalawang bahagi ng gawain. Pumasok na po tayo dito sa harapan, sa lumuban. Amen. Tayo lumayang lahat. Kagitan natin ang Panginoon. I've been delivered. Praise the Lord. Delivered, praise the Lord. Delivered by the Son. I was bound by the chains of Satan. I've been released from, I've been delivered. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by the Son. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered. I know it's blood. I know it was the blood. I know it was the blood. It was the blood for me. That day that I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood. It was the blood for me. That day that I was lost, He died upon the cross. It was the blood for me. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Glory to you, Jesus, hallelujah. Pwede na po kayo magsiupo. Amen. Tapo tayo sa ating pong huling mangaral ngayong umaga. But before that, announcement naman, alas 4 po mamayang hapon, mayroong paghayo sa labas. Yung mga gusto pong sumama, pupunta lamang dito on or before 4 p.m. Amen. Mangangaral tayo ng salita ng Diyos sa labas. Okay, handa natin ating mga sarili para sa huling mangaral ngayong umaga. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon habang lumalapit ang ating pastor mula Las Piñas City, Pastor Sandy Malinaw. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ninervous yung mic. Praise God. Hallelujah. At napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po'y binigyan niya ng magandang panahon ng Pioneer Rally. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pong butihing pastor, Pastor Boyer at Sister Susan Disipeda sa tiwala na ibinigay niya sa atin. At ganon din mga kapatid kay Pastor Ernie Herente at maging sa mga pastor na taga Quezon. So nakaka-bless habang kami nag-uusap sa hotel. Napag-usapan namin yung mga misis ninyo kasama ninyo. No? Kaya syempre sa ating pong host sa Lawag Church, marami pong salamat. At sa ating pong pastor, kay Pastor Ronnie Garcia, siya po yung aking pong itinuturing na kuya sa fellowship. At si Pastor Ernie Guda naman, ang aking tatay sa fellowship. Kaya ang sarap ng tulog ko kagabi, binabantayan niya po ako.
At salamat po sa aking may bahay at ganun din sa aking pong mga kasamahang pastor, lalo na sa grupo ng Las Piñas. Ngayong umaga, nais ko pong hiramin ang inyong pakikinig. Ang ating pong pag-aaralan, masusumpungan po natin sa Matthew chapter 14, beginning verse 25 hanggang 29. Noong 19th century, tinaguri ang great Italian military hero itong si Garibaldi. Sapagkat meron siyang malaki at malakas na hukbo. At nung tinignan ko kung ano yung kanyang pamamaraan, bakit naging matatag ang kanyang pamumuno, at ganun din ang kanyang mga nasasakupan, ganito ang kanyang apila. Sa mga gustong mapabilang sa kanyang hukbo, ang sabi niya, hindi ako nag-aalok ng bayad o tirahan o provision. Ang inaalok ko ay gutom, uhaw, sapilitang pagmarcha, labanan at kamatayan. Ang sabi niya, ang sino mang nagmamahal sa kanyang bansa, ipakita sa puso at hindi sa labi. Sumunod kayo sa akin. Si Garibaldi ay eko ng Panginoong Hesus na umaalingaw-ngaw noon at hanggang sa ngayon na maririnig mo sumunod sa ating Panginoon na walang hinihinging kapalit. Hindi sa labi, kundi maging sa puso. Yan yung sinabi sa Matthew 10 verse 38 and 39. Nabanggit ng ating pong unang tagapagsalita. Ipinapakita po ng mga talatang ito na ang pagsunod sa Diyos bilang alagad ay hindi magiging madali. Kaya nga nang makita ng mga alagad na lula ng bangka si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig sa ating teksto, nung ang una akala nila ito ay multo, kaya walang naglakas ng loob na lumapit maliban lamang kay Pedro. At si Pedro ay meron siyang pakiusap kay Jesus kung maaari siya'y makarating din sa kinalalagyan ng ating Panginoong Yesus. At tumugon si Jesus ng ganito, halika. At siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Kaya kung tatanungin niyo, posible ba na kahit tayo mga mananampalataya ay makalakad sa ibabaw ng tubig? Ang sagot, no. Kasi ang sinabihan lang ng ating Panginoon dito ay si Pedro. Pero yung panawagang ito na binanggit ng ating Panginoon na halika kayo, lumapit sa akin, ang sagot dito ay yes. Kaya lahat tayo ay pwedeng makalapit sa ating Panginoon. Kaya nung ginawa ito ni Pedro, mga kapatid, kung ano ang ginawa ni Jesus ay nangyari sa kanyang buhay, naging katulad siya ng kanyang Panginoon. Kaya sa ating tekstong babasahin, mayroong dalawang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Una, si Jesus sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. At ikalawa, si Pedro naman na nakalakad sa ibabaw ng tubig sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay nagkaroon ng kapangyarihan. Hindi katulad ng kanyang mga alagad na kasama na nagkaroon ng katulad na pagkakataong ito, pero si Pedro lamang ang naglakas ng loob at magpasya na makalapit sa ating Panginoon. Bakit?
Ayaw lumabas ng 11 alagad doon sa kanilang bangka. Ito'y tumutukoy mga kapatid sa comfort zone. Parang mga alagad. Ayaw lumabas mga kapatid sa kanyang bangka. Ang bangka, ito'y sumisimbolo sa local church. No? Nagmamasid lang sa mga bagay na nangyayari. No? Ang sabi po rito, mga kapatid, nasasayang yung kanilang panahon sa pagtingin sa mga bagay dun sa tanawin. Hindi katulad ni Pedro na ang kanyang propesyon ay mangingisda. Bihasa siya pagdating sa tubig o sa dagat. Pero yung kanyang mga kasamahan, makikita po natin dito, walang kamalayan pagdating sa karagatan. Kaya, nawiwili na lamang silang tumanaw na makita nila yung kanilang pinagdaraanan para bagang paglalakbay. Na nawiwili na lamang sila, ang ganda ng tanawin. At pangalawa, siguro inisip ng mga alagad na naroroon, pag ako ay umalis sa bangkang ito, ay may panganib. Kaya hanggang doon lamang sila, sa 4 na sulok na kanilang kinalalagyan, ayaw umalis. Totoo ang paglakad, papalapit kay Jesus, ay katulad ng pagpapasya ni Pedro. Dapat umalis sa bangka, at habang lumalakad ka, mararamdaman mo na pilit kang ibinubuwal ng malakas na hangin. Ito yung naramdaman ni Pedro. Kaya nga sabi rito, kahit anong ingat ni Pedro, lumubog pa rin siya. Ang maganda rito, ang kanyang paglubog ay pagsunod sa calling ni Jesus. At nung nakita ni Jesus ang kanyang paglubog, siya ay sinambut ng ating Panginoon. Kaya makikita natin dito, sa 12 alagad, si Pedro lamang ang umalis sa bangka. Nung narinig niya na siya'y pinahihintulutan ni Jesus na makalapit sa kanya. Kaya ngayon pong umaga, basahin po natin ang ating teksto sa verse 29. Ito po yung ating key verse para hindi maubos yung ating pong oras. Ito lamang ang nais ko pong basahin. Matthew 14, verse 29. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Ay po'y saglit na yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, inihingi namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming espiritual na kamalayan at magamit ang iyong salita sa ikatitibay at ikatatatag ng aming pananampalataya. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nais ko pong tawagin itong moment ni Pedro. Kasi sa 12 alagad, si Pedro lamang ang nagkaroon ng moment. No? Kaya nais kong mangaral ngayong umaga sa paksang, don't miss your moment. Hallelujah. Moment ko naman to. Sandali ko ito. Amen? Hallelujah. Ito yung maganda, mga kapatid, no? Na pag-uusapan natin. At pwedeng mangyari din ito sa bawat isa sa atin. Kasi sa pagmiministeryo, tandaan po natin, may panahong itinakda ang Diyos. May panahong tahimik ka, may panahong tagtuyo, may panahon na parang ayaw mo na magpatuloy sa pagmiministeryo. No? Kaya kanya-kanyang panahon. At ang maganda rito, mga kapatid, hindi ka nakakaligtaan o napapabayaan ng ating Panginoon. Kaya darating ang panahon, yung moment, yung sandali mo, makikita mo, ito ngayon yung nais ng ating Panginoon na ipakita na yung mga bagay na naranasan mo
Ngayon ay sasabihin mo bilang patotoo na ang Diyos, siyang, mga kapatid, ay merong ginagawa sa ating buhay. Kaya ngayong gabi, ngayong umaga, dalawang katotohanan ang makikita nating katangian kay Pedro na wala sa ibang mga alagad. Nung nakakita si Pedro ng pagkakataon, wika niya, moment ko na ito. Hindi ko na palalagpasin ito. Tapos na ang sumpa. Tapos na rin ang pananahimik. Sana mga kapatid, ang church ganito rin. Pag merong itinakda ang Diyos na kapanahunan, dapat sinasamantala natin. Lalo na ito, meron tayong magandang funerary. Gusto kong sabihin sa inyo na tayo ay kinakausap ng ating Panginoon. At binibigyan ng pagkakataon na pwede kang maging kabahagi sa malawak na pagkilos na gagawin ng Panginoon sa lugar na ito. Subalit, nasa sayo yan. Kung ito ba ay palalagpasin mo, kung ito ba, mga kapatid, ay babaliwalain mo, nasa sayo yan. Binigyan tayo ng Diyos ng magandang mga kadahilanan simulang Merkulyos ng gabi. Hanggang ngayon, mga kapatid, nakakapakinig tayo ng magagandang mga pangangaral, mga hamon, mga kasiguruhan na kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, hindi lang kaligtasan ng ating pong matatanggap, kundi masasaksihan din natin ang mga kababalaghan sa ating pagbiministeryo. Alam niyo po, sa aking karanasan sa pagbiministeryo, ako po ay naligtas sa fellowship na ito. Ang edad ko ay 16 years old. At sabi ko noon, gusto ko rin maging pastor dahil nahamon ako sa mga pangangaral. Kaya una kong tinanong yung aking pastor, ano ba yung requirements para maging pastor? Sabi niya, trabahuin mo lang yung trabaho ng pastor. Kaya ginawa ko po yun, tinatrabaho ko. Kaya nung ginawa ko po yun, sabi ko, pastor, yung outreach, pagiging faithful, pagiging mabuting katiwala, at yung involvement sa ministry, kasi meron ako mga Bible study, ano pa yung kulang? Sabi niya, kung gusto mo magpastor, kailangan mag-asawa ka na. Kasi hanggang pangarap lang yung lahat ng bagay at ang katuparan para maging pastor ka, dapat mag-asawa ka. 18 years old, nagpakasal na ako. Ay pagtapos ng kasal, mga kapatid, nandun na kagad ako sa field. Hindi ko naranasan yung narinig niyo kay Pastor Ernie Buda na sinasayawan ng spaghetti pababa pataas. Hindi ko naranasan yun. Pagdating namin, mga kapatid, sa field, nakasagupa ko kagad masamang espiritu, demon possessed. Pagkatapos, yung mga nasa paligid ko ron, puro mga kriminal. Alam niyo kung bakit nakabuo ng simbahan? Disciple pa lang kasi ako noon. Maliban sa meron akong Bible study dun sa aking home church, nagbubukas na ako ng outreach. Kaya nung nakabuo ko ng tao, 15, dinadala ko sa mother church, nakikita nila kung paano kumanta, paano magbigay, paano mangaral. Kaya pagkatapos ng ako'y ikasal, pagdating ko ron, meron ng church na naghihintay. Ginawa ko yun hanggang ngayon. Ginagawa ko pa rin yun. Hindi yung magpapalansaot ka. Wala ka pang lugar. Wala ka pang tao. At pagkatapos, mga kapatid,
susuportahan ka. Nung panahon namin noon, ito mga legend, Pastor Ernie, Herente, mga legend yan eh. Basbas lang ng pastor. Kay Pastor Obet, pag-ibig ng Diyos ang dala mo. Sa akin, basbas lang. Sige, pwede ka nang magpastor. Pero sa totoo lang, mga kapatid, testing pala sa akin yun. Kasi yung murang edad mo, kung magiging pastor ka pa. Kung makabuo ka ng simbahan, may tawag ka. Kung hindi, wala kang tawag. Pero sineryoso ko yun. Gusto ko maging pastor, sineryoso ko yun. Kaya yung church na pinagpapastoran ko, hanggang ngayon, mga kapatid, matatag. Yun yung Laram Church. Nagdaos yung nakarang taon ng 35 years anniversary. Kaya lumalabas muna kami, humahayo muna kami. Doon ko nakita ang himala at pag-ibig ng Panginoon, ang mga may cancer, yung mga may taning na ang buhay. Tinaningan na, 3 buwan na lang ang itatagal, pinagaling ng ating Panginoon. Nagkaroon pa ng anak. Yung anak, kambal. At doon ko nakita, mga kapatid, yung moment, yung sandali na yun, na mayroong patay, na ipinanalangin. Binuhay ng ating Panginoon. Kaya lalong lumalakas yung aking pagpananalig sa ating Panginoon na hindi ako nagkamali ng pagpapasya na magpagamit ng buhay sa ating Panginoon. Kaya para sa akin, ako'y nabubuhay sa himala. At nagpatuloy ito. Hindi lingid sa inyo yung naranasan ko. Nabingit ang aking buhay sa kamatayan. February 19, 2022. Na heart attack po ako. 2 ICU ang aking pong pinuntahan. Alam nyo, ang nangyari, nakita ko doon sa aming bahay na marami ng mga nag-aantay. Inaabangan na yung pag-uwi ko. Nakita ko. Sabi ko, paglalamayan ako. Sabi ko, Lord, paano yung asawa ko? Paano yung aking mga anak? Noong mga sandaling yun, mga kapatid, mga nasa ibang bansa. Kaya iniisip ko. Sabi ko, Panginoon, pangako, kung may plano ka pa, duktungan mo buhay ko. At pag ako nakarecover, Panginoon, yung lakas na natitira na meron sa akin, ipapagamit ko sa iyo. Tignan niyo. Tinignan ko mga kapatid, sa grupo ng Las Piñas, 9 na kami. Biglang tumutog yung ministry. At nung time na yon, nung naroon ako sa ganong sitwasyon, nakarecover ako noon. Ang problema noon, nagsasalita ako mag-isa. Buti na lang, hindi rin sumagot yung sarili ko. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. At salamat sa Diyos, meron po kong asawa na nakakaunawa sa pagbiministeryo at higit sa lahat, pinaglalaban ako. At pasok ko mga kapatid dun sa ICU, sa may kwarto, nauuna siya. Pinapanalangin niya. Yung lugar na yon, anumang sakit, anumang espiritu na meron doon, espiritu ng kamatayan, lumayas. Kaya hindi pa mangyayari yan.
matutulog ha? Yung asawa mo sa isang bangko, paano niya napagkakasya yung kanyang sarili? Hindi ako pinabayaan, hindi ako iniwan. Salamat sa mga asawa ng pastor. Kasi wala kami sa pulpitong ito kung wala kayo. Kaya nung naroon nga ako mga kapatid sa hospital, meron kaming katabi roon, naghihingalo pa lang ha. Yung pasyente, yung asawa naghanap na ng iba. Kaya masasabi ko mga kapatid, may mga sandali na talagang ang Diyos may pinatunayan. Hindi lang nabasa natin, hindi lang narinig natin, kundi maging sa personal nating buhay. At ito ay pwede mong makamit at maramdaman mga kapatid, sapagkat darating ang sandali, yung moment mo, dadalawin ka ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang kalagayan mo ngayon, maaring isa kang pioneering pastor, small group lang, gumawa ka lang na maging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Darating ang panahon, magiging mother church ka rin. At dun sa mga mother church, maaring marami kang tao, pero ang finances mo kakaunti. Darating ang moment, mga kapatid. Pagsasabayin ng Diyos yan. Tao at ganun din ang pananalapi. Gawin lang natin kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya ako tanggap ko na. Wala na akong karapatan sa aking sarili. Kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang nais ng Panginoon, siyang masunod at maganap. Point number 1, ipaglaban natin ito. Introduction pa lang yan. Moment ko ito. Biro mo ang mahal ng eroplano? Susulitin ko ito. Fight for it. Paglaban natin ito. Makikita natin sa ating teksto na daig ni Pedro ang takot, samantala yung 11 alagad ay pinarelisa ng takot. Si Pedro ay pumapailang lang habang ang 11 ay nabubuhay sa katamtaman. Mas gusto pa ni Pedro na makasama si Jesus kahit nasa tubig kaysa sa 11 alagad na nananatili doon sa loob ng bangka. Bakit? Dahil alam ni Pedro na siya ay nasa isang banal na pagdalaw. He was in a divine visitation. Ito yung ninanais ng lahat ng mga pastor, mga lingkod ng Panginoon. Dalawin mo kami. Ito yung moment, mga kapatid, ng bawat isa sa atin. Ang pagdalaw ng Diyos, asahan po ninyo sa ating mga iglesia. Amen? Sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa, ang pagdalaw ng ating Panginoon. Alam niya na siya ay nasa isang sandali na maaring hindi na maulit. Kaya sinasamantala niya ang pagkakataon. Dahil sa ginawa niya, siya'y nakatungtong sa isang bagong antas ng kapahayagan at pamamahala. New level of revelation and dominion. Pag may pinagawa ang Diyos sa iyo at sumunod ka at tatagumpayan mo, mga kapatid, hindi ka na magiging katulad ng dati. Yung ating pong pangangaral, hindi lang nabasa natin sa libro. Paramihan dito, personal na karanasan. Kaya yung pastor, kaya niya magpatawa. Kaya niya rin lumuha. Sa ngayon, matapang ka.
Dalangin ko, panatilihin mo yung katapangan mo pag dinatnan ka ng mga dinatnan namin. Mga karanasan namin. Eh, biyaya ng Diyos eh. Talagang biyaya ng Diyos. Isipin mo karanasan ni Pastor Ernie Buta. Karanasan ni Pastor Ronnie. Karanasan ko. Kaya nga nakabuo kami ng kanta eh. That what friends are for. Sabi niya, ipapangaral ko ito. Kasi meron akong kaibigan na katulad niya. Kaya nung nangaral ako ng luha, binubuli ako ni Pastor Ernie no. Ang pangangaral nito, luha. Nung tinamaan siya ng depresyon, ngayon, natuto na siyang lumuha. Alam niya yung dahilan kung bakit luluha ka. Hallelujah! Kaya inaangat ka ng Diyos sa panibagong antas ng kapahayagan at pamamahala. Kaya ang challenge dito sa verse 29, sabi ni Jesus, Panginoon, sabi ni Pedro, kung ikaw yan, pwede bang makalapit ako sa iyo? Tumugon si Jesus, halika, ako ito, hindi ako multo. Ibig sabihin, inalis niya ang pagdududa ng mga alagad. Eh maniwala ka na ang tumawag din sa iyo si Jesus at hindi multo. Kaya huwag kang parang zombie sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Ang dami ng magagandang pangangaral. Hinahamon ka bilang alagad na magpagamit ng buhay. Pumunta sa isang lugar para magbukas ng gawain. Pero ang tagal mo na. Kung anong tagal ng simbahan, hindi ang tagal ng edad mo na nakaupo dyan. Kulang na lang na pirmahan mo. Isipin mo yan. Yes. Hindi tawag ng Diyos sa iyo na taga-butas ng upuan. Hindi taga-display. Kapatid, ang dami nating mga kalalakihan dito. Ay pag narinig mo yung panawagan, sumunod. Amen? Huwag ka rin maging wakwak. Lumalabas ito pagdating sa pagbibigay. Inahamon ka na magbigay at yung pastor mo gagamit pa ng ilustrasyon, papaliwanag pa sa Hebrew at Grego. Pero ikaw talaga, tikom ang kamay. Mahamon ka na sana eh. Sabi ng asawa mo, wag ka bibigay ha. Wag ka susuporta sa pioneer rally. Wag ka magta-tithes. Kaya maraming mananampalatayang wakwak pagdating sa pagbibigay. Ang iba naman, aswang. Inaaswang yung asawa ng iba. Amen? Meron ding multo. Nagpapakita kapag anniversary lang. Point number 2. Ang panganib ng kawalang interes. Danger of indifference. Ang mga taong ito ay nasa isang supernatural na pagkilos ng Diyos.
Subalit tumanggi silang kilalanin ito dahil sa kanilang espiritual na pagwawalang bahala. Buong gabi sila'y natatakot, baka ang kanilang bangkang sinasakyan ay lumubog sa pamamagitan ng malakas na hangin at bagyo. At ngayon, isang multo ang nagpakita. Sabi ng mga alagad, may multo. Things were going from bad to worse. Para baga, itong mga bagay na ito na naranasan ng mga alagad, mga kapatid, ay parang lalong lumulubha. Siguro ang isip nila, katapusan na namin. Paano kaya kami makakasurvive? Paano kaya kami makakarating doon sa laon? Dahil dito, meron kami masamang panahon kinakaharap. Maaaring ito rin yung tanong mo. Meron kang pinagdaraanan na sinasabi mo sa iyong sarili, malalagpasan ko kaya ito? Makakarating ba kaya ako sa destiny? Alam mo, sagot ng Panginoon, palalagpasin ka ng Diyos. Ito yung nais ng ating Panginoon. Kaya ang boat, ito ay simbolo ng church. Yung 11 alagad na nakasakay doon ay wala ng interest na lumapit kay Jesus. Hindi katulad ni Pedro. Ito po yung panganib. Nakasakay ka sa bangka, nasa loob ka ng church, ibig sabihin, ayaw mo nang lumapit kay Jesus. Pwede pala yun, na nasa loob ka ng church. Pero pag may panawagan si Jesus, ayaw mong lumapit. Ayaw mong tumugot. Mapanganib yan, mga kapatid. Lalo na sa altar ko, kapag may pangangaral na sinasabi, lumapit tayo dito sa altar sapagkat kakatagpuin ng Panginoon ang ating pangangailangan. Pero ayaw mong lumapit sa altar. Mapanganib yan. Amen. Kaya nanganganib ang ilang mga mananampalataya kahit sila ay nasa loob ng simbahan. Ito po yung malalim na katanungan. Kumusta ang relasyon mo kay Jesus? At isa pang makikita natin dito, tulad ng isang magnanakaw na katabi ni Kristo. Ang sabi ng isa, Panginoon, kung ikaw ang tagapagligtas ngayon din, isama mo ako. Sabi ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Pero yung isa, anong sabi ng isang magnanakaw? Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga anghel na ibaba ka rito para maligtas ka pati ako. Ang lapit niya. Mga kapatid, ang lapit niya kay Kristo. At kasama siya ni Kristo. Close to the cross, but far from Christ. Isipin mo, naroon ang pagkakataon yung moment na maligtas siya, pero binaliwala niya. Ganon din ang nangyari mga kapatid sa mga Hudyo. John chapter 5 verse 1 and 15. Nang dumalaw sa Jerusalem si Jesus, abala sila sa pagdiriwang ng pesta, sa paghahanda, hindi para sa pagsalubong kay Jesus, kundi ang sabi rito, para doon sa kanilang kapistahan. Big on festival, little on faith. Kaya anong ginawa mga kapatid ng Panginoong Jesus? Nilagpasan niya itong mga taong ito na abala sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Nagiinuman, nagkakainan, nagbibideo okay. No? Ginawa ng Panginoong Jesus, pumunta sa doon sa lugar ng Bethesda.
At yun yung lugar ng mga taong may mga sakit at maluluhang karamdaman. At doon, ang Panginoon ay gumawa siya ng himala. At ayon po sa mga talatang inyong pag-aaralan na lang, nakita natin na yung isang lalaki na lumpo, 38 taon na nakahandusay, nakatanggap ng himala sa ating Panginoon. Ito yung ibig sabihin nito. Pwedeng mangyari rin sa atin ito. Nasa loob ka ng church, pero malayo ang relasyon mo o questionable ang relasyon mo kay Jesus. Katabi ka na mismo ni Jesus, pero mayroong pong pagitan. At gusto ng Panginoong Jesus dalawin ka, bisitahin ang iyong iglesia, ang iyong tahanan. Pero mga kapatid, meron kang ibang pinagkakaabalahan. Kaya yung moment na itinakda ng Diyos na para sana sa iyo at sa akin, dapat matatanggap mo, pero dahil sa kawalang interes mo, pinalagpas mo ang pagkakataon. Ang mangyayari, mga kapatid, napunta doon sa iba. Kaya ang may revival, yung iba. Ito yung nakakalungkot, nalipat doon sa iba. Wika ni Pedro kay Jesus, Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako riyan. Makalapit sa iyo. At si Pedro, sabi ng banal na kasulatan, ay nakalakad sa tubig. Hindi siya tumalon. Hindi ang sabi rin, bumaba siya sa bangka at lumakad siya. Kaya ang sabi niya, matigas yung tubig. Habang papalapit siya sa Panginoon, sabi niya, praise siya, talagang magaling ang Diyos ko. Anong ibig sabihin nito? One step move forward. Isang hakbang pasulong. Hakbangan natin ito. Ang ganda ng tema natin, advance. Hindi backward. No. Isa lang. Hakbang sulong. Alam niyo, sabi ng doktor ko, yung ginagawa mo na, hindi mo na magagawa. Ang totoo lang nun, mga kapatid, yung church natin sa Las Piñas, second floor, meron akong kwarto dun sa ibaba. Pag pupunta ako sa simbahan, gusto ko magsimba, nakaupo ko sa bangko, 4 na disciple ang bubuhat. Tapos nung nangangaral ako, sinubukan ko mangaral, pinakamatagal 15 minutes. Kasi panahon pa ng pandemic yun, meron akong tungkod rito. Dahil may camera, katulad niya. Kailangan nakangiti ka. Kahit may sugat ka. Diba? Kailangan mo pa rin palakasin, mga kapatid, ang church. Amen. Eh, nangaral ako. Eh, nung nakita mga kapatid at mga kapatid at nakaibang bansa, praise God, si Pastor. Nakabalik na. Nakatayo na. Nakakapangaral na. Kalakasan yan kasi alam mo bakit? Pinapanalangin ka nila. Sinusuportahan ka rin nila. Pastor, meron akong padala dyan para sa maintenance mo, para sa gamot mo. Maganda rito mga kapatid, merong magandang resulta. Kaya nang tumayo ako ron, ngingiti ka, ayusin mo, at ang pangangaral mo mga kapatid, encouragement pa rin.
Ni minsan, hindi ako nagsalita na ayaw ko na. Suko na ako. Maawa kayo sa akin. Ito ang sinapit ko. Hindi lumabas sa labi ko yun. Nung nagawa ko na 15 minutes, nakakapangaral na ako, time to time, kailangan imomonitor yung BP ko. Kasi meron akong gamot na kinakailangan 95. Yung BP mo, bago mo mainom yun. Alam mo kung ilan yung BP ko? 80, 82. Kaya hindi ko maiinom yun, mamimiss ko. Yung moment na yun. Kaya kailangan, nandun ako sa level na yun. Anong ginawa ko mga kapatid? Sabi ko ako magpapakanta. Nangangaral ako pa nagpapakanta. Pagkatapos ko mga kapatid, mangaral, magpapabipi ako sa aking anak. Sabi niya ba, yung BP mo pumapalo ng 100. Isipin mo from 80. Sabi ko, maganda pala pag kumakanta ka. Tumataas yung blood pressure mo. Totoo yun eh. Kung si Pastor Ernie, lumalabas yan. Ako mga kapatid, itinalaga ko yung aking sarili sa gawain at ginawa kong normal ang aking sarili. Kailangan magpakanta ka. Yung hagdanan, hindi ko kayang gawin yun. Yung unang hakbang, sinimulan ko 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos, kaliwa, 1, 2, 3, 4, 5. Siguro kung may 15 baitang yun, nagsimula ako sa isa. Pataas ng pataas. Hanggang nararamdaman ko, nakakaakyat na ako mga kapatid. Nakakaakyat na ako. Nung nakarang buwan, lumabas yung resulta ng aking Tudo Echo. Ang sabi ng doktor, Pastor, ang ganda ng resulta. Kasi dun sa result mo, 53. Ang normal kasi sa Tudo Echo, 55. Sabi niya, 2 na lang. Alam niyo, saan galing yung 53? From 47. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, pagkilala mo, mararanasan mo ang himala ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kaya ako nakagawa ng ganitong pangangaral. Kaya kung may sakit ka, sumampalataya ka sa Diyos, kaya kang pagalitin. Walang imposible sa ating Panginoon. Yung sitwasyon mo na walang bunga ang pagmiministeryo mo, kapatid, sumampalataya ka sa Diyos. Babaguhin ng Panginoon ang kalagayan mo. Kaya sa sandaling ito, sasamantalahin natin itong moment na ito, naniniwala ako, hallelujah, kasama natin ang Diyos. Sasamantalahin natin, meron kang pangangailangan dito. Bigay natin sa altar, tayo pong tumayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Bubuksan ko ang altar na ito, lumapit ka sa unahan, manalangin ka sa ating Panginoon na sabihin mo kung ano ang iyong kalagayan. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong banal na Espiritu. Sambarala Shiyarahanda. Sambarala Shiyarahanda, Lord. Pinupuri namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, banal-banal na Diyos. Nagmamakaawang kami, Panginoon. Hallelujah. Mga palatandaan, Panginoon,
pagsangkapan mo yung mga lingkod ng anointing, ng grace of God. Hallelujah, Zamarana Shiarahanda, we give you praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dumarating kami, Panginoon, sa aming sitwasyon, sa aming kalagayan, sa mga sandaling ito. Maghimala ka, Panginoon. Hallelujah. Samarana Shiarahanda. Glory. Hallelujah. Ngayong umaga, tayo po'y tumayong lahat. Meron kang kahilingan sa Panginoon. Itaas natin sa mga sandaling ito. Until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Of your voice, you have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I believe in the goodness of God. Everybody sing church. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For the last time, all my life, And all my life you have been faithful. thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. sabay natin purihin. Sa maging pasalamat natin Diyos sa buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong babay. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Napakasagana ng kanyang biyaya. Amen. Ngayon ako naniniwala na ang Diyos talaga ay Diyos ng maraming pagkakataon. Amen. Kahit sugatan na na, ay pilay-pilay ka pa kung sarado. Hanggat ikaw ay humahakba, lumalaban, gagamitin ka ng Diyos. Makikita ka niyang himala. Amen? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa kung man ang dumarating sa iyo. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Ang Diyos natin hindi lang makapangyarihan. Amen? Si Diyos na mahabagi. Kapag malasakit, amen, nakikita niya yung ating mga pinagdaraanan. Amen? Pati na ang yung mga luha, mga struggles, mga trials,
Amen? Napakagandang mga revelation. Napakagandang mga revelation. Amen? Ganda ng pangangaral mula nung Miyerkules. Amen? Kahapon hanggang ngayon. Sino po bang pinagpala? Praise God. Mamayang gabi, may huwag kayong aalis. Amen? Huling platada. Amen? Mamayang gabi. Sa asakapan patay ng hali. Yan ang maganda kapag mayroong pioneer rally. Yung hindi natin narinig sa conference, narinig mo sa pioneer rally. Amen? Talagang variety tayo. Variety. May mga bagito. May mga tawag dito. May mga matatagal na sa ministeryo. May mga pinagdadaan. Marinig po lahat yan. Kaya sa ating fellowship, lahat nakikater. Hindi lang para sa mga leaders, kundi pag sa mga parties. Lahat may mga pinagdadaanan. May equip ka talaga sa ating fellowship. Napakabuti. So huwag natin kalimutan, magkaisa, magtulungan, magpanalanginan, magdamayan. Mamayang alas 4, meron po tayong outreach. Paulan po tayo ng ating outreach director, Pastor Glenn Baba. Amen. Tulungan po natin siya. At alam ko ay busy na kayo sa paghahanda. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Sino po ba pinagpala? Amen. Palakpakan natin yung Panginoon Diyos ang Panginoon. At tayo po yung mag-closing prayer. Ililig ko yung sa Pastor Arnold Montana ang mag-closing prayer sa ating pagkain sa pagkain. Dakilang Diyos, sa manaming banal, maraming salamat, O Lord, sa iyong kabutihan sa kapuluhan ito, God. Lord, pagpalain mo, Lord, ang Lawag Church, O God. Hallelujah. Patuloy nilang makita ang iyong gagawin sa probinsyang ito, Amang Banal. Hallelujah. Maging Lord, sa aming pagsasalusaluhan, O Lord, kami po ilubusan nagpapasalamat, O God. Usugin mo po ang bawat isa. At po, Lord, suklian niyo po, O God, ang kagandahang loob ng Lawag Church, O God. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito po aming panalangin sa pangalan lamang ng bugtong na anak ng si Jesus. Amen. Huwag mo na po kayong umalis. Amen. Meron po tayong inandang lechon. Amen. Pagpalay tayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Madaling araw ng Tuesday. Praise God. Oo. Paano pa tayo nito? Paano pa tayo?